Kung tutulungan mo ang isang magnanakaw, ikaw ay arestuhin at ikukulong kasama ng magnanakaw bilang kasabwat sa krimen na yon. Kaya, kung tutulungan mo ang mga smuggler ng tao na magpuslit ng mga tao papasok sa isang bansa, hindi ba dapat ka ring kasuhan at ikulong bilang kasabwat sa krimen na yon? Dahil yan mismo sila, mga tanga sa charity, ika nga ni Patrick Christie. Tingnan mo. Panurin mo ang mga loko-lokong ito. Pasensya na, pero hindi ako naniniwala na ginagawa nila ito dahil lang sa kabutihan. Mga ilegal na migrante ang pumapasok. Itinutulak ng mga migrante ang mga bangka paalis. Nakatayo lang ang French Gendarmerie at walang ginagawa habang itinutulak ng mga migrante ang mga bangka sa tubig hanggang tuhod. Dahil sabi ng mga Pranses na delikado makialam. Tinutulungan sila ng NGO ng Pransya. Sige, pumunta kayo sa Inglaterra. Sa lupa hanggang tuhod lang ang lalim kaya para sa akin, lubos na katawa-tawa yon. Tingnan mo sila. Hindi. Hindi! 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 Kaya natin to! Pinaalis nila ang mga babae sa bangka at umalis na sila. Tingnan mo yung babae na yon. Diyos ko. Tingnan mo yan. 2 o 3 babae lang. 2 sa kanila ang naitaboy na. Oh, good luck. Tingnan mo. Ito! Ay, malaking smuggler! Uy, tingnan mo, nilalabag mo ang bakas, kaibigan ko. Tinitingnan mo kung paano ka illegal na makakapasok sa Yan United ay Kingdom. kriminal Yan ay na isang kriminal na paglabag. Kriminal na pagkakasala. Nilalabag Akala mo ng ito. lalaking yun, Siga ng tao siya ay sa likod. tagapagpuslit ng tao. Nagsasagawa ka ng ilang mga krimen ayon sa batas ng UK. At ang mga otoridad ng Pransya at ang mga NGO na ito ay tumutulong dito. Tinutulungan nilang labagin ang batas. Sino ang mga taong ito? Panuurin mo ito. Anong ginagawa mo dito? Nasa bakasyon ako. Mga bata! Sabi niya, ikaw ba ay makadulong kanan? Sasabihin ko, ikaw ba ay napupuslit ng tao? Ikaw ba ay komunistang makadulong kaliwa o isang napupuslit ng tao? Ano ka ba talaga? Tingnan mo sila. Kurap talaga sila mga pare. Si George Soros ang financier nila. Sino ang magsasabi sa Hindi kanya siya na mabait, umalis na diba? dito? Anong balita? Ginagawa nila yon sa isang organisadong paraan. Uy, pare. Kamusta? Tingnan mo ang babaeng ito. Ito ang babaeng yon. Hindi Hindi ko alam. Oo. Kakausapin kita pero siya lang ang medyo agresibo. Hindi kami ganon. Hindi ko pa kayo. Ikaw? Okay na baliw na komunista. Ikaw, tiwaling smuggler ng tao. Ay ako makipag-usap sa'yo. Ganun sana ako magsalita pero alam kong kaya hindi ako pumupunta sa mga ganitong lugar. Kasi baka mawalan ako ng kontrol mga pare. Seryoso, mawawalan talaga ako ng kontrol. Sige, Pasensya na. nandun siya, far right siya. Pasensya Ikaw, na. Kakausapin pasensya na. kita. Pasensya, pwede ba kami mag-usap sandali? Medyo naging agresibo ka. Hindi ako sumbunggera. Sige, Sige, gusto mo bang umalis ka na. mag-usap? Sige, pwede mo ba kami iwan ng 2 minuto? Kasi hindi kita pinagkakatiwalaan dahil marahas ka. Agresibo ka. nararamdaman mo? Kasi agresibo Nag-video ka ka. na, hindi ako natitiwala sa'yo. Napapaligiran ka ng mga lalaki. Dahil hindi kita Dahil hindi kita pinagkakatiwalaan. pinagkakatiwalaan. Hindi kita Anong ginagawa mo pinagkakatiwalaan. dito? Pasensya na, anong ginagawa mo rito? Tayong lahat ay tao. Nagsasalita ka. Pinag-uusapan Pero niyo si Michael nagsasalita ka Mendy. at lumalapit sa kanya. Sa amin pa agresibo. Huwag gamitin ang ganyang tono ng boses sa akin. Sino ka ba? Sino ka ba? Patanungin ako. Sige. Pasensya. Ako lang, kinausap lang ako. Anong ginagawa mo? Kinausap ka. Masaya ako makipag-usap sa'yo. Nagpapadala kayo ng mga illegal na migranteng ito sa bansa ko mula sa inyong bansa. Kaya siya nandoon. Ako ay, Umasa ako, Kami masaya ay- kami kung sino man. kami ay, Opal Exile. Hinanap ko sila. Sila ito mga pare. May 300 at 11 followers lang sila. Oo. Sino ang napupundo sa kanila? Sino ang napupundo sa mga taong ito? Tingnan nyo to. Ang mga taong ito ay kasama natin mga pare.
Tingnan nyo to. Meron akong ibang pananaw tungkol dito. Sige, tuloy mo. Kahulugan ng kabaliwan. Patuloy na sinusubukang gawin ang isang bagay, paulit-ulit na ginagawa ang parehong bagay at nabibigo. Hindi mo sila mapipigilan. Sinabi ko na ito sa iyo dati, taon nang nakalipas. Hindi mo sila mapipigilan. Oo, kaya namin pigilan. Palubugin lang ang ilan sa bangka nila. Iligtas sila at itaboy pabalik. Kapag ginawa ko yun, titigil na sila. Puntahan mo ang tabing dagat at salubungin sila. Sila mismo ang definisyon ng mga negosyante. Mga negosyante sila. Sila ang definisyon ng mga negosyante. Pansinin mo ang mga doktor, inhinyero at negosyante. Tingnan mo ang lalaking ito. Isang Sudanese na ilegal na migrante sa bangka ang pumasok ngayon sa isang paaralan sa Greater Manchester na may kutsilyo at martilyo, isang palakol at kalahating litro ng gasolina. Nakatira siya sa isang bahay paupahang tinitirhan ng maraming tao. Rhiannon White, Wayne Broadhurst, yung lalaki mula Belfast. Sabi niya sila raw ang mismong definisyon ng mga negosyante. Negosyante na naman. Dati mga doktor at inhinyero, ngayon negosyante naman. Oh, tingnan mo si Steve Jobs. Siya raw magdadala ng susunod na revolusyonaryong telepono o gamit pang komunikasyon. Gaya ng sabi ko, ang mga taong to ay namumuhay sa gitna natin. Ang mga traidor na to ay nasa paligid lang natin, gaya ng babaeng to, at ng lalaking to. Naglakbay sila, ginamit lahat ng naipon, tumawid sa disyerto. Nilabanan ng mga negosyanteng ito ang mahihirap na dagat at pagsubok. Salubungin sila sa tabing dagat at bigyan ng grant para makapagsimula ng negosyo. Sa 10 taon, magiging matagumpay silang negosyante. Ginagarantiya niya ito. Mayroon akong ilang kopya. Ganitong nangyari. Ilang araw pa lang mula noon. Oo, Paris. Ang magandang negosyanteng ito ang magiging Steve Jobs sa hinaharap. Sumuko sa buhay at naisip niya, alam mo, lalabas na lang ako at mananaksak. At nang tanungin siya, bakit mo ginawa ito? Sabi niya, inutusan ako ni Allah na gawin ito. Itong mga negosyante, mga pare. Itong mga negosyante. Sinabi ng Iran sa Britanya na binalaan nilang UK dahil may daan-daang, kung hindi man libu-libong sleeper cell sila ron. Naghihintay lang ang mga ito ng utos mula sa IRGC. May mga mokong pang nagsasabi sa inyo na magiging negosyante ang mga ito balang araw. Hinarap nilang lahat ng pagsubok, tinawid ang 7 dagat, at sila ang mga Christopher Columbus ng panahon natin. Yan ang punto niya tungkol sa taong ito. May kutob ako na meron siyang kakaibang fetish. Baka gusto niya magpabayo sa kanila. Walang benepisyo. Nilalabag mo ang batas, walang Walang palusot pero-pero. at walang kriminal. Lahat tayo ay nakakaalala ng imigrante. Sila ang nagtayo ng bansa natin. Mas masipag magtrabaho ang mga imigrante kaysa karamihan dito. Sige, magtrabaho tayo. Isa akong imigrante at sinasabi ko, hindi itinayo ng mga imigrante ang Australia o Britanya. Walang imigrante noong 17, 18, at 19 na siglo. Gintong panahon ng Britanya ang paglawak nito. Maaring may kumokondena ngayon, pero hindi ko ito kinokondena at hindi ko sinasabing dapat humingi ng paumanhin ang Briton sa kolonyalismo. Noon, Britanya ang pinakamabait na superpower. Malulupit ang mga imperyo bago ang Britanya. Pati mga kapanabayan nito, gaya ng ginawa ni Haring Leopold, ikalawa sa Congo. Hindi ganoon ang Britanya. Mas malulupit pa ang mga Pranses. Britanya ang pinakamabait na superpower noon. Hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto ko ba bumalik ang kolonyalismo? Siguro hindi. Pero iyon ang kasikatan ng Britanya. Walang migranteng tao o alipin sa Britanya noon dahil natapos na ang pagkaalipin 1 siglo nang nakalipas. Ang ika-19 na siglo, ang ginintuang panahon ng Imperyong Britaniko, nasakop nila ang mundo kahit nawala ang Amerika. Noon, wala pang mga imigrante. Noong 1945 at alam mo, 1955 ang puting populasyon ng Britanya ay 98% ayon sa senso noong 1951. Karamihan sa historiador ay nagsasabing halos puro puti ang Britanya noong 1951 na tinatayang mahigit 79% ng populasyon ay puti. 79% puti. At sinasabi ng mga taong ito, lahat sila ay mga imigrante. Oo, mga South Asian, Pakistani, Indian, tapos mga East Pakistani na kalaunan ay tinanggap ang pagiging Bangladeshi. Sila ang unang dumating, kasunod ang Windrush Generation. Sinasabi mo ba sa akin na sila ang nagtayo ng Britain? Kasi mahilig nilang sabihin, pagkatapos ng Blitz ni Hitler, London Blitz. Pagkatapos ng London Blitz, hindi totoong ganap na nawasak ang London. Mga 25% lang ang nasira dahil sa pambobomba ni Hitler. Nirebuild daw ito. Pero hindi mga imigrante ang nag-rebuild. Kaya tanong, anong populasyon ng mga imigrante? Sinungalingan yan. Una, binago nila ang kasaysayan at ginulo ang isip nyo. Pinag-guilty pa kayo sa di nyo ginawa.
Halimbawa, isipin mong may lumapit sa'yo ngayon at nagsabi, "Oy, alam mo ba, pinatay ng lolo sa tuhod mo ang anak ko. Kaya nandito ako para patayin ka." Ganyan daw ang lohika ng woke. Alaga? Nakakawa ka naman. Ginawa ng lolo ko yon? Sige, saksakin mo ako. Anong klaseng tangang lohika yan? May mga ganyang tanga na naglalakad sa paligid natin. Paano naman yon? Tigilan mo na lang daw ang pagpigil sa kanila na pumunta rito at tanggapin mo sila. Tanggapin mo sila. Sa tingin ko, sobrang mali talaga nito. Bobo. Hindi lang basta mali ang pag-iisip. Bobo talaga. Dagdag pa, ibig kong sabihin, tayo. Hindi ka paniwala ang kabobohan nito. Mga pare, tingnan nyo rin to. Pahayag ito ng NGO ng babaeng yon. Hindi namin nais tumugon sa mga pahayagan na nag-aambag sa paglaganap ng mga xenophobic na ideya sa Inglaterra at Europa. Salamat at magkaroon kayo ng magandang araw. Tagapagsalita ng Opal Exile. Xenophobic, alam mo, kapag nabasa mo yung salitang yon, agad itong nagkakaroon ng negatibong kahulugan. Oo, xenophobic. Iniisip ko rin ito. Nagpakilala sila ng maraming salita sa ating bokabularyo bilang mga negatibong salita, bilang negatibong damdamin ng tao o negatibong konsepto. At tinanggap lang natin ito. Tinanggap lang natin. Alam mo, rasismo, xenophobia, mga stereotype, lahat ng mga bagay na yan, tinanggap lang natin. Pero naisip mo na ba talaga ang alinman sa mga salitang ito? Likas ba talaga silang masama? Masasama ba talaga ang mga konseptong ito? Pag-usapan natin ang xenophobia. Ano ba talaga ang kahulugan ng xenophobia? Tingnan natin. Ang xenophobia ay matinding takot, pag-ayaw, o pagkamuli sa mga tao mula sa ibang bansa, kultura, o sa mga itinuturing na banyaga at kakaiba. Sige, kaya yung babaeng yon. Pati NGO niya, pabor sa mga refugee. Tinawag niyang xenophobia ang pagtutol sa pagdating sa Inglaterra ng mga migranteng karamihan ay mula sa mga bansang Muslim. Paano kung 90% ng Muslim ay sang-ayon sa child marriage na bahagi ng kanilang kultura? Ang xenophobia ay matinding takot, hindi pagkagusto o galit sa mga tao mula sa ibang bansa. Bakit hindi ka pwedeng matakot sa mga tao mula sa ibang bansa kung may mga paniniwala silang hindi tugma o hindi katanggap-tanggap sa bansa ko? Diba? Ayon sa mga Muslim, ang blasphemy laban sa Islam o kay Muhammad ay dapat parusahan ng kamatayan. At ito'y malawakang tinatanggap. Hindi lang sa mga Muslim sa bansa Muslim, kundi pati rin sa mga nasa kanluran. Sa palagay ko, 51% ng British Muslim ay naniniwalang dapat gawing ilegal ang homoseksualidad. Hindi tugma. Patay at nailibing na ang homophobia sa kanluran. Pero bumalik ito. Sabi ng iba, nararapat lang daw dahil sa mga slogan na Gays for Gaza, Gays for Gaza, Intifada. May isa pa akong nakitang nakakatawang video. Alam mo bang nangyari sa Alemanya? Isang Muslim na lalaki na ang pangalan ay Abdul na inaasahan na. Si Abdul B ay isinagasa ang kanyang sasakyan sa isang Pride March bago iyon. Ito ang mga isinisigaw ng mga taong Gays for Gaza. Bago pa man, ilang minuto lang bago isinagasa ng Islamist ang kanyang sasakyan sa kanila. Tingnan mo. Nakakatawa ito. Tingnan mo to. Mula Berlin hanggang Gaza! Mula Berlin hanggang Gaza! Sige, yallo ya. Ala, ikaw ay napakabigat. Pumunta ka sa Berlin! Nandito kami para sa'yo! Mula Berlin hanggang Gaza, gawing pandaigdigan ng Intifada. Iyan ang kanilang sigaw. Itong mga tanga na to ang sumisigaw niyan. Pagkatapos, nakuha nila ang Intifada at ang gusto nila. Ilang oras bago ang Islamistang teroristang atake sa Berlin Pride Parade, mga demonstrador, International Queer Pride, organisasyong gaya ng Gays for Gaza, nanawagan para sa Intifada. Maya-maya, sabi ng teroristang si Abdul B, narito ako kasama ang Intifada ko. Hindi mo ito maiimbento. Sige, alam mo ba, sira talaga ang mga taong ito. Madali nilang gamitin ang salitang xenophobia. Hindi pa nga ako tapos magsalita. Paano naging phobia yon? Ang phobia ay hindi makatwirang takot sa kasaysayan ng tao. Ang mismong katotohanan na may iba't ibang kultura sa buong mundo. Hanggang 1945 ang mga Pranses ay Pranses. Ang mga Aleman ay mga Aleman. Ang mga Briton ay mga Briton. Ang mga Indiano ay mga Indiano. Ang mismong katotohanan na lahat ng mga kulturang ito ay napanatili ang kanilang natatanging pagkakakilanlan. Ay patunay na ang pagkatakot sa ibang kultura ay hindi kakaiba. Hindi normal ang mundo natin mga pare. Hindi ito ang normal. Alam ko nakikinabang ako sa multikulturalismo, pero hindi ibig sabihin na mabuti ito para sa lahat. Dahil lang gumana ito sa ilang antas, may ilang tao na nag-integrate at nag-assimilate, pero hindi ibig sabihin karamihan ay ganoon. Lalo na kung galing sila sa kulturang may pagkapuot. May iba't ibang kultura na parang nasa spectrum din. May mga Hindu na hindi mapanira at hindi susubok sa kupin ng Europa, Amerika o Australia, pero dala nila ang kanilang mga pagpapahalaga at korupsyon. Hindi ang mga Hindu paumanhin. Mga kultura mula sa ikatlong mundo ang tinutukoy ko, tulad ng India o Pakistan o Bangladesh. Iba ang Pakistan. Pakistan at Bangladesh,
Pag-usapan natin ang India at Sri Lanka. Hindi sila mapanira. Ang mga taga-India at Sri Lanka, hindi nila susubukang gawing Hindu ang Australia, pero dadalhin nila ang kanilang mga kaugalian. Yung iba mapanira, nakakainis, o ayos lang. Walang may pakialam. Diwali, kung anuman. Pero ang mga Indian ay magdadala ng kanilang mga pagpapahalagang kultural. Yung iba ay magiging tugma. Yung iba ay hindi matatanggap. Malaking issue ang korupsyon. Sige, malaki ang iniluluwas ng India na korupsyon. At alam ko yan. Kahit sinong Indian, sasabihin sa'yo yan. Pero may mga kulturang pagalit tulad ng Islam. Ito ang pinakamasalungat na kultura. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nasasakop hanggang masakop nila lahat. Ilan pang ebidensya ang gusto mo? Kahit marami, di pa rin magbabago isip ng mga tanga. Tingnan mo itong tanga. Paulit-ulit nilang sasabihin na, itong tanga. Patuloy nilang sasabihin sa'yo na negosyante ang lalaking ito. Kailangan pa natin ng ganitong mga tao. Kailangan pa natin ng ganitong mga tao. Kung wala ang mga taong ito, mawawala ang pagkakakilanlan ng kanluran. Kami sa Oxford, Cambridge, Harvard, lahat ng mga magagandang universidad na ito, magsasara silang lahat. Ang NHS, wala na. Ang NASA, wala na. Kailangan natin ng mga rocket engineer na ito. Yan ang paulit-ulit nilang sasabihin sa inyo. Pero sa totoo lang, ano ba talaga ang nakukuha ninyo? Ano ba talaga ang nakukuha ninyo? Ito ang nakukuha ninyo. Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo ang kalagayan ng Bradford. Ito ang Bradford, mga kaibigan. Diyos ko, tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo kung gaano kasahol ang kalagayan nito. Ito ang Bradford. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang mga basura. Tingnan mo yon. Tingnan mo yon. Sino ang gumawa nito? Mga traidor. Mga traidor ang gumawa nito. Kataksilan. Lahat sila ay may mga latay na pula. Kaya itong mga salitang ipinakikilala nila sa ating bokabularyo. Xenophobia, stereotype. Paano naging masama ang stereotype? Oo, paano naging masama ang stereotype? Kung sasabihin mong, hey, magdadala ako ng 100 tao mula Afghanistan. May sapat kang dahilan. Ganap kang makatwiran at rasyonal na sabihin. Kung magdadala tayo ng mga tao mula Afghanistan, magdadala tayo ng child marriage, honor culture, maraming niqab, maraming misogyny. Paano magiging stereotype yon? Kung sila mismo nagsasabi na ganito sila. Mga Muslim mismo ang nagsasabing mabuti ang child marriage. Tingnan mo, sinusubukan ng lalaking ito na mapahiya ang isa pa. Tanong niya, ikaw ba yan? Sagot ng Muslim, hindi. 9 na taong gulang. Hindi laging bata ang 9 na taong gulang. Nakadepende ito sa kondisyon at katangian. Sinasabi niya, oo. Ganon niya. Oo, gusto mo lang akong mapahiya. Oo, 9 na taong gulang ay hindi bata. Si Maki Maked Salafi ay British Muslim na nakatira sa Inglaterra. Bakit stereotype yon? Bakit masama ang stereotype? Para lang namang binabanggit mo ang normal na gawi sa kultura. Hindi ko talaga alam. Hati ako rito, mga pare. Sa palagay ko, kailangan nating pag-usapan ang mga salitang ito. Kailangan nating muling ayusin ang relasyon natin sa lahat ng mga label na ipinakilala nila sa ating bokabularyo. Rasismo, matibay ang paniniwala ko na baka hindi talaga umiral ang rasismo. Kahit nung unang panahon, iba lang ang reaksyon ng mga tao sa mga mukhang kakaiba dahil iniugnay nila ang ilang katangian sa itsura ng isang tao. Halimbawa, kung 200 taon na ang nakalipas, kung nasa Victorian England ako at kayo manggi, tapos ikaw ay normal na British, titingnan mo ako at sasabihin, ikaw ba ay Indian? Iisipin mo yon. Ang mga Indian ay mga polytheist. Ganito sila. At kung ano man ang narinig mo tungkol sa mga Indian. At ang ilan sa mga bagay na yon ay maaaring magustuhan mo. Ang iba naman ay maaaring hindi mo magustuhan. At iugnay mo ang mga bagay na yon sa akin. At ayos lang yon. Dahil kung ako ay galing India, syempre magkakaroon ako ng ganung katangiang pangkultura. Nagiging negatibo lang ang stereotype kapag iniuugnay ito sa isang tao na hindi naman totoo, gaya ng sinabi ko. Totoo ang mga bagay na ito. Naniniwala ang mga Muslim sa pag-asawa ng bata. Sila na mismo magsasabi sa iyo. Naniniwala ang mga Muslim sa kultura ng danggal. Naniniwala ang mga Muslim sa FGM at pagbabato bilang parusang kamatayan. Naniniwala silang dapat kamuhian ang mga homosexual. Sila mismo nagsasabi na totoo ito. Paano naging masama yon? Batay sa mga dahilan na ito, makatuwiran lang na kamuhian mo ang mga ganyang kaugalian. Kaya malinaw na ayaw mo ring mapunta ang mga taong yon sa iyong bansa. At ayos lang tutulan ang paglusob ng mga taong ito.